Magandang umaga sa Panginoon, Purinsya. Magandang umaga mga kapatid. At sa ating mga kapatid na nakatungay sa online, magandang umaga. Sa ating mga nakasama, yung mga kasama nila Ma'am Annalyn Pares. Magandang umaga po sa inyo. Napakaganda ng ating pag-aaral, mga kapatid. Pasalamatan natin yung mga nakatungay sa ating mga ating department. Salamat sa pagsisikap nyo, mga kapatid. Ang pakaganda ng ating bahagian, yung mga nagbigay ng handog na awit, isa lang sa napansin ko doon sa mga nagbahagi ngayon, halos lahat puro kabataan. Kaya lang, inihintay ko yung bahagi na ano ba yon? Yung sa dati na panahon, yung magiging masuwain sa magulang. Basahin nga mga kapatid Sabi rito. Kasi, gusto ko lang basahin. Kasi inihintay ko yung bahagi nila rito Kasi kung bakit ko babanggitin mga kapatid, gusto kong mamersonal. Biro lang po. Sabi rito, sa ating pag-aaral mga kapatid, at napakaganda po ng ating mga talakayan, bagamat puro kabataan yung nagbahagi, makikita natin yung karunungan na ipinagkaloob sa kanila. Sabi rito, sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya rito, datapwat alamin mo ito, ang pinatutungkulan po ni Apostol Pablo ay si Timoteo. At ang sabi niya, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Pagka pinag-usapan po natin mga kapatid yung salitang mapanganib, yung panganib kasi, maraming mga bagay na kadahilanan yan Ayan yung mga bagay na tinalakay ng ating Panginoong Kristo sa chapter 24 ng Mateo. At bukod doon sa pagnanasa, may mga bagay din na mapanganib sa tao. Alin yun mga kapatid? Yung bang hindi nating namamalayan na yung ginagawa pala natin, ito na pala yung nakakapagpanganib, nagbibigay ng panganib sa atin. Yung bang sinasabing kalayawan. Ayun yun. Tuloy ko na ng pagbasa. Sabi rito, unang-una, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Totoo yan. Marami tayong makikita diyan, lalong-lalo na yung mga taong sanlibutan. Ano pa sabi? Maibigin sa salapi. Etong maibigin sa salapi, marami din yan Lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon, yung mga nasa politika, yung hindi nasisiyan kung ano yung pinapasahod sa kanila ng taong bayan. Ang ginagawa nila, panay pagpapayaman. Ayun yung mga bagay na nakikita natin. May gusto sana ako sabihin pero baka magkamali tayo ng paghahayag yung tungkol dyan sa kasakiman sa salapi. Yung hindi nasisiyahan, malalaki na ang kinikita, nang lalamang pa sa kapwa. Yung para sa taong bayan, kinukuha pa rin nila. Kaya nagdudulot ito ng kahirapan. Kasi may sinasabing ganito mga kapatid. Sabi rito sa Aklat ng Kawikaan kasi, naalala ko lang po kasi tungkol dun sa salapi. Sabi rito, sabi sa Aklat ng Kawikaan sa chapter 30 ng Kawikaan, verse 12. Ito po ang pagkakasabi, may lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata. Akala nila mga malilinis sila. Pero ano sabi rito? At gayon may hindi hugas sa kanilang karumihan. Malinis sila sa kanilang mga mata lang. Pero yung sinasabing karumihan, hindi sila hugas doon. Mga kapatid. Kaya makikita natin dyan yung mga bagay na yan. At alam naman natin, pagka ikaw ay tagapaglingkod ng Diyos, hindi tayo nakikisali diyan. Wag tayong yung bang makibilang
doon kung ano yung nangyayari sa Kongreso, kung ano yung nangyayari sa Senado. Huwag tayong makikialam dyan. Okay lang na manood, pero huwag na tayong makikisaw-saw. No? Baka hindi natin alam, nagkakamali na tayo ng pinapanigan. No? Yan yung mga bagay na yan. Sabi rito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Ano pa? Mayayabang, yung mayayabang, parang nakaraang Miyerkules lang, doon kay kapatid na Domi. Asa si kapatid Domi? Parang na Miyerkules lang, no? Kung makabusina, akala mo sa kanya yung maliit na iskinita, eh. Ganun yun. Sa kapanahonan tayo niyan, eh. Mga mapagmalaki, yung bang ikaw na yung nagkakamali, no? Imbis na humingi ka ng paumanhin o tawad, ikaw pa yung nagmamalaki doon sa pinagkasalanan mo. Ganun yung tao, eh. Ang binabanggit po natin yung mga tao ng sanlibutan na. At sabi rito, mapagtungayaw. Yung ano yung mapagtungayaw, mga kapatid? Yung bunganga, walang tigil. Yung bibig, walang tigil. Sigaw na, walang pakundangan kung manigaw ng manigaw sa kanyang kapwa. Ano pa? Ito yung hinihintay ko, mga kapatid, eh. Masuwayin sa mga magulang. Walang nagbahagi rito ng mga kabataan, eh. Inihintay ko, siguro, wala naman sigurong masuwayin. No. Napapangiti sila, sabi niya, sana hindi banggitin. Nasa pag-aaral natin, eh. Alam niyo mga kapatid, gusto ko lang banggitin. Alang-alang doon sa mga bagong tenga nangakikinig. Nung unang panahon, ng kapanahunan ni Propeta Moses, pagka ang isang anak matigas ang ulo, kapag ang isang anak, yung bang magulang niya halos hindi nirespeto, pagka ang isang anak hindi sumusunod sa kanyang mga magulang, sa madaling sabi, mayroong katigasan ng ulo, dinadala ito sa kalagitnaan ng bayan. Tapos binabato yan hanggang sa mamatay. Ganun ang batas sa mga kabataan na walang galang sa kanilang mga magulang. Kung pag-uusapan natin yung paggalang, mga kapatid, sa mga magulang, sa maliit na bagay na ipinapaalala sa iyo, sa maliit na bagay na iniuutos sa iyo, bibigyan mo 'to ng pagpapahalaga. Halimbawa, sinabihan ka ng magulang mo na etong bagay nito wag mong gagawin. Etong bagay nito masama. Pagka hindi mo sinunod 'to, lumalabas kang masuwayin. Kaya ko binabanggit itong mga bagay na ito kasi marami tayong mga kabataan na para malaman natin kung ano yung tungkulin natin bilang mga anak sa ating mga magulang. No? Kinakailangan nating sumunod. Dahil ang mga magulang natin, lalo na yung nasa kapisanan, hindi naman yung nagtuturo ng mali. Huwag natin pairalin yung katigasan ng ulo kasi kaya nagpapayo ang mga magulang upang hindi dumating yung panahon o yung araw na kayo ay mapahamak. Yung masuwayin sa magulang, yung palasagot sa magulang, darating ang panahon, no? Baka, ano ba tawag dito? Baka anihin natin yung mga bagay na kasamaan. Bakit? Dahil sa pagsuway natin sa ating mga magulang. Kaya sa mga kabataan, mahalin natin yung ating mga magulang sa pamagitan ng sa pamagitan ng pagsunod sa kanila. Kung may mga bagay na hindi tayo nagugustuhan, huwag tayo sasagot ng alanganin. Huwag tayong makikipaglaban ng sagutan. Ang tungkulin po natin ay sumunod at makinig. Ayan yung bagay na yan. Mahaba, marami, kasi kung babanggitin ko to, maraming pumapanood yan masyadong mahaba to. At sabi niya rito, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-iibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Marami yan, sa kalsada lang Napakarami ng mga bagay na makaka-encounter ka na walang pagpipigil sa kanilang sarili. Ano pa? Mga lilo, mga matitigas ang ulo. Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ito daw yung nangyayari sa
sinasabing sa huling araw. At alam natin mga kapatid na tayo ay nasa huling araw na po. At yung huling araw na ito daw yung araw na kung saan itinuturing na araw ng panahon na mapanganib. Isa sa panganib na hindi namamalayan ng isang tao, alin yun? Yung sinasabing kalayawan. Pag sinabi natin yung salitang kalayawan, ano po ba yung mga pumapaloob dito, mga kapatid? Imbis na ang tao ay magpuri sa Diyos, ano ang ginagawa? Nandoon sa mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Kung pag-uusapan po natin yung sinasabing salitang kalayawan, may binabanggit po rito mga kapatid. Sabi rito sa Aklat ng Santiago, sa Aklat ng Santiago, sa chapter 4, verse 1. Sabi rito, saan nagbubuhat ang pagbabaka? At saan nagbubuhat ang pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na na bumabaka sa inyong mga sangkap. At alam naman natin mga kapatid na ang tao maraming pumapaloob na sangkap. Pero alam naman natin din yung salita sa Galatia na ang espiritu at laman, ito daw po ay magkalaban. Sabi ni Santiago, hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap. Nang magkaroon ng paghahayag ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa ating pag-aaral na sinasabing kalayawan, kung mababasa po natin sa aklat ng Lucas, sabi rito, may binabanggit dito sa aklat ng Lucas, sa chapter 8 ng Lucas, sabi rito, ito ang pagkakasulat mga kapatid. 8:14. Sabi rito, ito yung tagpo na nagkaroon ng ating Panginoong Jesucristo ng talinghaga. Hindi ko na po iisa-isahin, kundi babasahin ko na po mismo yung 14. Ito po ang pagkakasulat. At ang nahulog sa dawagan ay ito, ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon, sa kanilang lakad ay iniini sila ng mga pagsusumakit. Ito kasi yung tungkol sa binhi, mga kapatid. Tapos ito yung mga nangakikinig daw ng salita. Tapos habang sila ay nagsisiyaon o yung naglalakbay, ano ang sabi? Sa kanilang lakad ay iniini sila ng alin? Ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito. Yung mga naasikan daw ng mabuting binhi o na salita ng ating Panginoon, nang kanila daw itong marinig, samantalang sila ay nagsisiyaon, meron daw bagay na na umiinis. Alin yon? Yung pagsusumakit sa mga kayamanan. Yung paghahangad natin ng mga bagay na kayamanan dito sa sanlibutan, na pagkatapos ng mga bagay na yon, siyempre ang tao, pagka marami kang yaman, marami kang panggastos, doon pumapalab yung salitang kalayawan eh. Minsan nakakwentuhan ko si kapatid na William eh. Pagka yung tungkol sa uri ng pinagtatrabahuan, meron yung mga manunugal daw, meron mga tinatawag na VIP. Pag sinabing VIP, napakahalaga mo doon sa lugar ng pinaglilibangan, yung sinasabing kalayawan.
mayroong nagpapatalo ng milyon, mayroong nanalo na, natatalo pa. Dahil bakit? Yung sinasabing pagsusumakit sa yaman, pagkatapos ay may tinataglay na kalayawan. At sabi rito, sa buhay nito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Yung pagsusumakit pala doon sa kayamanan at yung pagsusumakit sa mga kalayawan, ito daw ay hindi nagbubunga ng kasakdalan. Ibig sabihin, pagka ang isang mananampalataya o ang isang tao, nandoon sa kalagayan ng kalayawan, hindi pala siya makakalakad sa sinasabing kasakdalan. Bakit, mga kapatid? Kasi pagka ang isang tao nasa kalayawan, nakakalimutan niya na alin? Yung magpasalamat sa Diyos. Yung magpuri sa Diyos at yung maglingkod sa Diyos. Bakit? Sagana sa lahat ng bagay at sagana sa lahat ng kalayawan. Kaya ang mga mananampalataya, tinuturuan sa mga bagay na ito na hindi dapat mamuhay dito ang sino mang sumusunod sa Panginoon. Kaya nang ipakita ito ni Solomon, paano niyo ba ipinakilala yung sinasabing kalayawan, mga kapatid? Ano ba ang kinahantungan nito? Ano ba ang kahalagahan nito sa tao? At ito ba ay tunay na nagbibigay ng kasakdalan o ito ba ay tunay na kinaluluguran ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat? Basahin po natin, mga kapatid. Sa aklat po ng Ecclesiastes, tungkol po doon sa kalayawan, sabi rito, sa chapter 2, sabi rito, sa verse 1, sabi rito, sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon. Susubukin kitang may kasayahan, kaya't magsaya ka sa kalayawan. Ano ang sabi? At narito, ito rin ay walang kabuluhan. Kahit daw ang tao, magsaya sa kalayawan, sabi ni Solomon, ito daw ay walang kabuluhan. Baba natin ng 8. Sabi ni Solomon, nagtipon din ako sa ganang akin ng mga pilak at ginto, at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit, at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento, musiko, iyay totoong marami. Baba ko na po. Sabi niya rito, sa 11, sabi niya rito, nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, at narito ay walang kabuluhan. At nauuwi sa wala, at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Pagka ang isang tao, mga kapatid, nang doon sa kalayawan, sa kanila okay yan eh. Kumbaga, ini-enjoy nila. Pero sabi ni Solomon, ito daw ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nasa kalagayan na nagtatamasa ng kalayawan, ito daw ay hindi makakapagbigay buhay sa sino mang sumusunod sa Diyos. Kaya ang mananampalataya, tinuruan ni Apostol Pablo na ang taong, ano pagkakasabi? 5:6, di ba? Yung 5:6. Hindi po ito yung Bombay, mga kapatid, ha? Sabi rito sa 5:6 sabi rito, dadapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. No? Ganun pala yung katayuan ng tao na nagpapakabuyo sa kalayawan sa harap ng Panginoon, siya daw po ay patay. Pag sinabing patay, mga kapatid, ito ay itinuturing na wala ng silbi. No?
Hindi na siya kaluluguran ng ating Panginoon. Kaya tayong mga mananampalataya, hindi po tayo nabubuhay sa kalayawan. No? At alam natin yung mga bagay na yan. Ang ikinabubuhay po natin, yung pagsisikap natin na maging kalugod-lugod doon sa pagkatawag na itinawag ng ating Panginoon. No? Ay yung mga bagay na yan. Konting oras na lang po. Masyado kasi mahaba yung ating oras. Balik po tayo ng 1, mga kapatid. Sabi rito, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Isa sa maaring maging panganib ng isang tao, may sinasabi po rito sa aklat ng Judas. Sabi rito sa Judas, sa chapter 1, verse 18. Sabi rito, kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay. Malalayaw na walang taglay ng espiritu, ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Ito yung sinasabi ni Judas, no, na alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sa huling araw, mga kapatid, isa ang dulot ng panganib na maaring ikapahamak ng tao, yung mga sinasabi sa 24:24 ng Mateo, yung mga bulaang propeta. Marami yan mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo na hindi nagsasabi ng totoo, kundi ipinangangalakal yung kanilang kawan. Isa sa panganib ng taong mananampalataya yan Pagka ang isang mananampalataya napapunta doon sa hindi tunay, mapapahamak Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ang taga-akay ay bulag, no? Tapos yung inaakay bulag, pare silang mahuhulog sa hukay. Ayan yung bagay na basahin po natin. Mateo, sabi rito. Ilang talata na lang po, mga kapatid. Hindi ko dahil kulang po tayo sa oras Kaya medyo pa-shortcut po yung ating paghahayag. Sabi rito, 24:24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagan, anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ito po yung isang bagay na mapanganib sa tao. Alin yun? Yung mga bulaang Kristo na nagsasabi, mga bulaang propeta, no? Nagpapakita daw ng mga dakilang tanda. Pero totoo, wala namang mga tanda, no? Mga gawa-gawa lang. Yung merong mga umiiyak, no? Na hindi naman totoo, yung pala nilalagyan lang nila ng dugo, no? ng mga hayop. Ayan yung mga bagay na yan. Kaya ang isang tao, pagka madali po tayong maniwala sa sinasabing kababalaghan, no? Kasi merong mga ibang tagapagturo yung mga scripted kung tawagin, no? Yung bang akala mo talagang lumpo, tapos patatay, yung pala hindi totoo. Kung maaring yung mga iba hindi nakakasaksi, no? Pero yung mga gagaya namin na may mga pinanggalingan, talaga pang scripted yung mga ganung bagay, no? Kaya tinuturuan na kung paano yung gagawin mong pag-arte. Para pag tumayo na yung pastor sa harapan, kunyari, sasabihin, in Jesus name, no? Magagaling ka na, makakalakad ka na, nakaupo sa wheelchair. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Karamihan po yun, itinuturo na po sa amin yun nung araw, kung paano yung mga dapat gawin. Kaya, kung bakit ko hinahalimbawa yung mga ganung bagay, kasi ito ay isang bagay sa panganib, no, sa taong lumalapit sa Panginoon. Alin yon? Yung humahanap ng mga tanda at kababalagan. Magandang umaga, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. At salamat sa Kanya. Pasensya na, medyo bitin tayo sa oras. Ibabalik ko na po sa ating MC. Purihin ng Panginoon sa umaga ito.
Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, ating sinasampalatayanan. Maganda yung mga pagpapahayag ng mga bataan, pagpapahayag ng kapatid na Herman. Pero tayo, magdadagdag tayo dahil ang pinag-uusapan dito, panahong mapanganib. Huling panahon. Sabi sa unang Timoteo chapter 4, ganito yung pagkabanggit dito. Unang Timoteo chapter 4 verse 1, sabi rito, katapos-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamanhikan at inaaralan sa Panginoon. Uy, mali. Iba yun. Baka ako ito. Sabi ito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya at magsisipakinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ito yung isa pang pero naniniwala tayo na itong kapatiran kay Kristo, hindi na ito pwedeng dayain pa nitong mga ito. Kumbaga sa bistado na ng kapatiran to eh. Itong sinasabing aral ng mga demonyo, yung ipagbabawal yung pag-aasawa, yung pagkain ng mga lamang kate, ipagbabawal. Hindi na tayo pwedeng dayain dyan ng aral na yan. At yung isa pang aral dito na binabanggit din, yung sa Mateo 7:15 ng Matthew, sabi doon, magsipag-ingat kayo. Kapatid na David, ready ka nga. 7:15 ng Matthew, may binabanggit dito. Sabi po sa 7:15? Sabi po sa 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na may mga damit tupa, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, darapat sa loob ay lobong maninila. Okay. Naniniwala rin tayo na hindi na rin tayo pwedeng dayain yan. Ang kapatiran, hindi na pwedeng dayain yan. Yung mga magagandang lalaki, mga magandang tindig, nakakurbata, naka-Amerikana, hindi na rin tayo pwedeng dayain. Kumbaga, bistado na natin yan, mga sistema na ganyan. Pero ang isang bagay na pwedeng tayo ay madaya ay itong binabanggit dito sa talinhaga sa chapter 13 ng Matthew, yung pansirang damo. Kasi nung dito sa 13:24, patuloy kapatid na pakibasa mga 13:24 patuloy Sabi hanggang po sa Matthew chapter 13:24, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid, darapot samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Darapot ng sumibol ang usbong at namunga, ay lumitaw nga rin ang pansirang damo. 27. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsipagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan nga kaya nagmula ang mga pansirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito, at sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bagang kami ay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Darapot sinabi niya, wag,
Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansiran damo, ay inyong mabunot pati trigo. Okay. Pati. Amen. Purihin ng Panginoon. Yan ang isa sa isang bagay na panganib. Isang bagay na kuha natin. Kasi sa talinhagang yan, ibig ng mga bunutin na yung yung pansiran damo eh. Nung oras na gusto na nila alisin na yun eh. Pero hindi pumayag yung Panginoon sapagkat sabi ng Panginoon, wag, baka pati yung trigo madamay sa pagbunot natin. Kaya hindi pinayagan. Ngayon, ang nangyari ngayon, doon sa isa pang talinhaga, sa 1347 ng Mateo pa rin, tulungan mo na kapatid bumasa. Sabi sa 1347, tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat, nakahuri ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabuti, darapat itinapon ang masama. Gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masama sa matwid. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng ngipin. Na pag-unawa, amen, ang ganda lang. Makikita natin yan sa talinhagang yan. Doon sa lambat na inihulog sa dagat, nakahuli eh. Nakahuli ng maraming isda. Sari-saring isda. Kasama na rin dyan yung pansiran damo. Kasama dyan sa lambat. Nahuli rin. Doon sa lambat, yung pansiran damo. Ngayon, ang problema natin ngayon, hindi mo ngayon malaman kung alin itong pansiran damo dahil katulad ng trigo eh. Katulad ng trigo. Nagpupuri din sa Panginoon. Umaawit din sa Panginoon. Nagbabahagi rin ng salita ng Panginoon. So hindi mo ngayon ma-distinguish ngayon kung alin ang trigo at alin yung pansiran damo. Kasi ang ginagawa ng pansiran damo, yun din ang ginagawa ng ng kapatiran eh. So napakatalino ng kaaway ngayon. Hindi mo mahihirapan tayo na distinguishin kung alin ba yung pansirang damo at alin yung totoo. Kasi parehas eh. Nagpupuri din sa Panginoon. Bagamat pansirang damo yan, nagpupuri din. Nagpapasalamat din sa Panginoon. Nagbabahagi rin ng salita ng Panginoon. Umaawit din ng awit ng Panginoon, ng awit sa Panginoon. So mahirap mong malaman kung alin talaga yung pansirang damo na ito. Eh nahuli ngayon sa lambat yan, kasama rin doon sa lambat, sa loob ng lambat. Kasama rin doon, itong pansirang damong ito. Kaya mahihirapan tayo na distinguishin kung sino talaga ang pansirang damo. Ngayon, ang atin na lang dyan, yung pag-iingat na lang natin. Mag-ingat tayo dahil na kasama natin sa araw-araw yung pansirang damo na yan. Hindi natin ibig sabihin, hindi natin ma-identify yan. Ay, yung yung sinasabi rin sa Mateo sa 7:15, identify kaagad natin eh. Kasi yung nila eh, mga nakakurbata, naka-Amerikana, identify natin na ito. Pero ito, mahirap nating i-identify ito sapagkat ang ginagawa nito ay ginagawa rin ng kapatiran. Kaya medyo may kahirapan nating distinguishin ang pansiran damo. Dito tayo pinag-iingat sa pansiran damo. Kasi baka tayo, kampante tayo, akala natin ay kapatid pa rin natin, nagbabahagi rin, nakikipagkamayan din sa atin, pero hindi natin alam, ito pala yung pansiran damo na. Kaya tayo ay mag-iingat. Dito tayo pinapapag-ingat sa huling mga panahong ito. Na ngayon ay
nakakasama na rin ng mga kasi hindi na kaya ng hindi na kaya tayong bulagin doon sa doon sa mga gaya nung naka-Amerikana, naka-Corbata, hindi na tayo kayang bulagin diyan eh. Hayag na sa atin yan eh. Yung nagbabawal din ng pag-aasawa, alam na rin natin kung saan yan, kung saan natin makikita, matatagpuan yan. Pero itong pansirang damo, mahihirapan tayo kasi ang ginagawa nito katulad din ng ginagawa natin. Walang iba sa kaibahan sa ginagawa natin. Nagpapasalamat, nagpupuri, naghahayag ng salita. So, napakabigat ng distinguishing kung sino ba yung pansirang damo. Halimbawa, ako sa kahit katabi ko, hindi ko masabi kung Kaya nga lang, maaalaman natin yan pagdating na nung pag-aani. Doon sa pag-aani, sa pagdating na ng ating Panginoon, talagang yan. Doon na maano yan kung sino ang pansirang damo. Dahil yan ang Espiritu, hayag yan sa Espiritu. Hindi po pwedeng dayain ng Espiritu eh. Alam ng Espiritu yan eh. Kaya sa ngayon, sa ating panahon ngayon, ingat lang tayo, ingat mga kapatid. Ingat lang tayo, ingat. Kasi alam natin na kasama natin sa lambat yung pansirang damo. Kasama rin natin dyan sa lambat yung mga bulaang propeta. Yung bulaang tagapagturo, kasama rin natin dyan sa loob ng lambat. Ngayon, sabi ng Panginoon, hayaan mo silang tumubo kapwa. So, hindi natin pwedeng alisin yan ngayon sa mga panahon ito. Bahala ang Panginoon dyan kung kailan nila gustong alisin yan. Pansirang damo na yan. Pero yan, pagdating ng panahon na itinakda ng Ama para mahayag yan kung sino ang pansirang damo. Mahayag yan. Pero sa ngayon, mahihirapan tayo. Kasi ang ating ngayon, mag-ingat tayo. Baka hindi natin alam na sinisira na tayo. Hindi natin alam. Kaya ang atin, mag-ingat tayo. Kasi wala ka tayong magiging parehas ang ginagawa ng pansirang damo, ginagawa natin pareho. Kaya mahihirapan tayong uriin kung alin ang pansirang damo, kung alin yung totoo. Sabi nga, sa bunga makikilala. Sabi nga, yung mabuting punong kahoy daw, makikilala mo sa bunga. Kaya yun ang isa sa natin. Isang magiging natin dyan. Kaya dito sa ating pag-aaral sa umagang ito, bagamat ito ay dito, pag-iingat sa atin, yung sa ating pag-iingat. Gaya rin ang binabanggit dito sa ikalawang Timoteo pa rin, chapter 4 ng ikalawang Timoteo, may binabanggit din dito eh. Hindi natin binasa yung kanina dahil nabasa na ng kapatiran. Dito sa chapter 4 ng 4 verse 2 hanggang kahit hanggang 5 lang, kapatid. Okay. Verse ano po? 2? 2 to 5? Chapter 4 verse 2 hanggang 5. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka. Sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi sa pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Kaya ngayon, doon sa katha,
alam natin yan, kung tayo ay nagbabasa talaga ng banal na kasulatan, alam natin yung mga naano kung ito'y katao, ito'y galing sa banal na kasulatan eh. Kaya nga ito'y naging ugali ng taga-Berea noon, na yung sinasabi ni Apostol Pablo, ay tinitingnan nila pagkaka-uwi nila sa bahay, tinitingnan nila kung totoo yung pinapahayag ni Pablo, totoo. Nababasa nila yan sa banal na kasulatan. Ngayon, kaya tayo pinag-iingat. Sabi sa unang Pedro, chapter 5, verse 8, Pedro. 5, verse 8. Amen. Sabi dito sa unang Pedro 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, gaya ng layong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Okay. Amen. Sabi diyan, kayo maging mapagpigil, mag-ingat, sapagkat yung ating kalaban na dyablo, parang yung umuungal, humahanap ng masisila. Hindi katakataka yan, kapatid. Dahil doon sa 11:14 ng ikalawang Korinto, binanggit yan eh, kung bakit. Hindi katakataka. Banggitin na natin, ha? Sabi diyan, sige. Sabi sa 11:14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakon na ring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanya namang ministro naman ay magpakunwaring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang sariling mga gawa. Okay. Hindi raw katakataka sapagkat kahit ang dyablo pwede ring magkunwari na anghel ng kaliwanagan. So, kaya nga ang ginagamit ngayon ng kaaway, yung pansirang damo na. Kasi, naghahayag din eh. Naghahayag din ng mga salita eh. Nagpapakunwari din mga anghel ng kaliwanagan. Kaya nga tayo, pwede tayong madaya. Kung hindi tayo magiging maingat, pwede tayong madaya. Kaya napaka-big up ang ating pakikipaglaban ngayon sa natin. Kasi hindi natin, wala tayong makitang palatandaan na ito'y pansirang damo na eh. Wala tayong maano eh. Kasi ang ginagawa rin natin. Naghahayag din, umaawit din, nagpupuri din. Pero deep inside, meron silang ibang motibo. Hindi yung para sa kaligtasan ng mga kapatid. Hindi. Pwedeng ginagawa nila ito para ibagsak yung pananampalataya ng ibang mga kapatid. Kaya kinakailangan tayo maging maingat diyan sa mga bagay na yan. Sabi rin dito sa Timoteo chapter 5 verse 9, verse 7 and 8, meron din binabanggit diyan eh. 5, 7, and 8. Sabi po sa 5, 7, and 8, ang mga bagay ngang ito'y iutos mo rin naman upang sila'y mawalan ng kapintasan. Darapat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya
sa pananampalataya at lalong masama kaysa sa hindi sumasampalataya. Makita natin dyan, sa talatang yan, yung palang hindi nakakandili sa kanyang sariling nasasakupan. Halimbawa na, ako, gaya ko, halimbawa, hindi ko kinakandili yung aking mga anak, mga pamilya ko. At hindi ko rin kinakandili yung nandito sa kapisanan, mga kapatiran, hindi ko rin kinakandili. Eh, yung pala, mas masahal pa pala ako kaysa ron sa hindi sumasampalataya. Mas matindi pa kaysa hindi sumasampalataya. Yun ang kalagayan ng binanggit dyan sa 5:8 na yan ng unang Timoteo. Eh sa ating pag-aaral ngayon, maraming ini-advise si Apostol Pablo sa mga mananampalataya ngayon. Maging dito sa mga taga-Hebreo, maraming ini-advise si Apostol Pablo. Gaya ng binanggit kanina, yung nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Yan, katotohanan din yan. Kapag dyan tayo nabuhay sa kalayawan, bagamat tayo ay gumagala pa, tayo ay nakikipag pa sa ating mga kapwa, yung pala'y sa tingin ng tao, ng Diyos, tayo ay patay na. Hindi na tayo Kaya sabi sa saliksikin natin yung ating mga sarili. Kung tayo ay nandoon pa sa pananampalataya. Baka ang akala natin, kasi ako rin, itong bumaba yung banal na espiritu, akala ko okay na okay pa yung ginagawa ko eh. Pero bandang huli, nung banggitin ng banal na espiritu yung paalaala, marami na akong nakita sa akin sarili na hindi na pala dapat na ginagawa ko pa yung mga bagay na ganun. Nakita ko na yung aking, kumbaga yung dapat kong baguhin. Kasi yun ang binabanggit na sa ating pag-aaral noong nakaraang Wednesday noon sa bahay, na kinakailangan tayo ay magbago na. Yung nakikita natin na ikapahapahamak natin, kahihina ng mga kapatiran, dapat alisin na natin yan. Baguhin na. Hindi na natin dapat, ang unang-unang dyan, yung nagpapakabuyo sa kalayawan sa laban. Yan. At nakita natin dyan, maging ang kababaihan, pinayuhan dyan sa mga bagay na ganyan. Pinayuhan sila ng espiritu na kung mayroong problema ang kababaihan, huwag kayong lalapit sa kundi doon sa talitayan natin. Nandiyan yung talitayan natin, lagi naka-ready yan. Diyan tayo pwedeng kahit kami mga haligi, pwede rin kami magtanong sa talitayan. Pwede rin kaming magkonsulta dyan kung kinakailangan. Kaya napakahalaga na yung maingatan yung ating talitayan, maingatan yung ating mga haligi, at yung pagsunod, yung respeto natin sa mga matatanda. Mga matatanda sa kapisanan, kinakailangan niya na huwag nating aalisin yung respeto natin. Baka iniisip natin na si kapatid na lang yan eh. Pero hindi natin alam, yung pala, tayo tinitingnan ng Panginoon sa mga ganyang bagay. Alam ng Panginoon kung ano yung ginagawa natin. At nakita natin yan sa noong Miyerkules na bumaba sa Esperanza, yung banal na espiritu. Nakita natin doon, iniisip pa lang pala natin naalalaman na ng Panginoon. Alam na. Kaya wala tayong maitatago. Ang atin, mag-ingat, at yung magagawa natin, kung ano yung pinapayo sa atin, ano yung iniutos sa atin, sundin. Yun ang magagawa natin dyan, para hindi tayo mapahamak. Kasi napakabigat na ang laban natin ngayon sa
ating pakikipagbaka ngayon. Kasi kumbaga sa ano, alam na rin lahat ng kaaway kung paano tayo masisilo eh. Alam na rin. Hindi na tayo pwedeng siluin doon sa mga nakakurbata, naka-Amerikana, hindi na tayo pwedeng siluin doon. Hindi na rin tayo pwedeng siluin doon sa mga sinasabi nila na yung pagbabawal ng pag-aasawa. Hindi na rin pwede tayong dati bilib na bilib tayo diyan. Nung tayo wala pa tayo sa kapatiran. Kaya inutusan tayo na lumabas. Lumabas tayo diyan, mga kapatid. Hindi na tayo dapat manatili pa sa ganyan sitwasyon. Kundi kung ano yung pinag-uutos sa atin ngayon, yun ang ating sundan. Yun ang ating pagbutihin. Yung pagsunod natin dyan sa utos ng ating Panginoon. Lalong-lalo na yung iniuutos sa atin ng Espiritu Santo. Sabi rito sa Deuteronomy, sa Exodus 13:20 ng Exodus, paboritong talata ni kapatid na ito. Sabi sa Exodo 13 po. 13:20. 20. Oo. At sila'y nagsipaglakbay mula sa Sakot. Tama ba? Humantong sa Etam na sa hangganan ng ilang. Ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila. Parang mali, kapatid. Upang sila'y baka 30? 20. Narito aking sinugo. Yun. Okay. Yun. Sabi sa 23:20 ng Exodo, narito aking sinugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya, sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Darapat kung dinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat na aking sinalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong kaaway, kaalit ng mga iyong kaalit. At makikita natin dyan sa talatang yan, na yung palang banal na espiritong isinusugo sa atin, dala pala niyan yung pangalan ng ating Ama. Yung pangalan ng ating Diyos. Kaya napakabigat yung hindi tayo sumunod yan sa paalaala niyan. Napakabigat kung hindi tayo susunod yan sa paalaala. Maaaring maging kalaban natin yung banal na espiritong isinusugo sa atin kung tayo magmamatigas dyan. Hindi natin didinggin yung kanyang tinig. Binabanggit niya na magiging kaaway nga. Ako ng inyong kaaway. Kaya napakabigat, mabigat mga kapatid. Sa ating, na lang natin dito sa mga pag-aaral natin sa umagang ito, kinakailangan na kung ano yung utos sa atin, yun yung ating susundin. Yun yung ating, yung mga tagubilin, lalo na sa amin mga haligi, may mga tagubilin sa amin na kinakailangan sundin. Sa mga kababaihan, alam ko mayroon din mga tagubilin sa inyo, mga kababaihan. Inaano rin natin yan. Ang ano natin dyan, sundin. Kung ano yung ipinapayo, itinatagubilin. Kami, sagana kami sa sabon. Yung nakaraang pan. At mapalad pa kayong mga kababaihan dahil sa inyo, yung hindi lang yung pagrespeto
sa mga haligi. Kung yung mga haligi nga, hindi, yung minsan, naiisip ko rin, kung yung mga haligi, yung mga banal na espiritu nga ay medyo hindi rin nare-respeto ng ayos ng iba. Hindi ko naman nila lahat ng iba. Kami pa kaya mga haligi lang na ng marespeto. Itong Espiritu Santo galing na sa Ama ang inihahayag nito. Minsan hindi pa rin natin napapaniwalaan. Kaya napakabigat mga kapatid. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Mag-ingat. Kasi itong panahong ito, panahong mapanganib. Maging sa ugali ng mga tao ngayon. Itong sinasaysay dito puro ito ugali ng tao sa sanlibutan Hindi ito ugali ng tao sa kapisanan sa kapatiran Ewan ko kung sa kapatiran may mga gumagawa pa ng ganitong mga bagay. Pero sana naman wala na. Yung pagiging matigas ang ulo, maibigin sa salapi. Alam natin yung pag-ibig sa salapi, ugat na 6:10 ng unang Timoteo, yun daw pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng mga kasamaan. At sa Hebreo 13:5, sabi doon, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Yun talaga yung sa atin. Kapatid, hindi ko nakikita yung oras. Time is up na. Okay, balik natin sa ating MC. Purihin na po ngayon. Magandang umaga.